Okay, so ang gagawa naman natin ng financial transaction worksheet ay ang Pagyo Company. So yung nature ng business nito ay catering services. So ang sarap, 'di ba? So bago natin isa-isahin yung mga transactions niya, ikilalanin muna natin yung mga accounts na ginagamit ng company para mamaya kapag inanalyze na natin yung bawat isang transaction ay madali na nating malalaman kung saan natin to ilalagay. Okay? So under asset accounts ay yung cash. Okay, so cash basically yun yung pera ng kumpanya. So accounts receivable, ito naman yung ating mga pautang. So pagka nag-render tayo ng service, pagkatapos hindi muna nagbayad si customer, so dito natin siya ililista. Okay, parang tindahan lang, di ba? Next naman natin ay yung prepaid insurance. So ito naman yung insurance na binayaran na natin in advance pero hindi pa natin nagagamit or nako-consume. Next naman natin ay yung service vehicle. So, ito yung sasakyan. Equipment naman, ito yung mga kagamitan. Okay, so meron tayong 5 asset accounts para sa Pagyo Company. Sa liability naman, meron lang tayong isang account. So, accounts payable. So, kapag merong transaction na tayo ay nangutang at nagbayad ng utang, ito yung ating gagamitin. Okay? Next naman, yung owner's equity, meron lang ding isa, yung Pagyo Capital. So, magagamit natin ito kapag merong investment at income, i-record natin as dagdag at ibabawas naman natin kapag meron tayong expenses at withdrawals. Okay, so simulan na natin ang pag-a-analyze ng bawat isang transaction. So, sa letter A, Pagyo deposited 155,000 pesos in a bank under the name of the business. So, tulad ulit ng dati, lagi nag-i-invest yung may-ari sa simula ng mga problem. Kaya laging, ang asset ba ay nadagdagan o nabawasan? So, nadagdagan. Nadagdagan na 155,000 pesos na cash or pera. Kaya, doon natin siya ilalagay sa tapat ng cash. Okay? Liability, nagkautang ba tayo at nagbayad ng utang? Hindi, di ba? Kaya wala lang yan. Owner's equity, dahil meron tayong investment, idadagdag natin yung 155,000 pesos. So sa ibaba, makikita nyo nagtototal na yung per account at dun sa basic accounting equation. Para kada transaction, malalaman natin kung tayo ba ay balanse. Okay? So proceed tayo sa letter B. Bought a service vehicle from Quirino Motors for 200,000 pesos. Paying 30,000 pesos in cash and placing the balance on account. Okay? So sabi, namili daw tayo ng service vehicle, ang halaga ay 200,000 pesos. Pero, ang binayaran lang muna natin ay 30,000 pesos at yung balanse ay utang muna. So analyze natin mabuti. Ang asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So pagka ganyan, isa-isahin lang natin, no? Bought a service vehicle from Quirino Motors for 200,000. So yung asset natin ay nadagdagan at nagkaroon tayo ng service vehicle, 200,000 pesos. So isa-isa lang. So pagkatapos, sabi, paying 30,000 pesos in cash. So babawasan natin yung cash ng 30,000 pesos. At yung balanse ay utang muna. So yung utang, magkakaroon tayo ng utang. So, yung utang ay accounts payable under liability. So, yung balanse ng 200 minus 30 ay 170,000 pesos. Okay? So, ayan siya. So, kapag ganyang mga transaction, isa-isahin nyo lang. Huwag kayong masyadong ma-overwhelm. Kaya natin yan. Okay? Next naman natin ay letter C. Bought a catering equipment on account from Refuerzo Equipment 30,500 pesos. So, ang asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? Nabili raw tayo ng catering equipment. Pero utang muna. Paano ko nalamang utang muna? Kasi merong on account na nakalagay. Kapag merong on account o kaya man ay on credit, ibig sabihin nun, hindi muna natin binayaran. Okay? So, ang asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So, nadagdagan dahil nagkaroon tayo ng catering equipment. So, ilalagay natin yun sa tapat ng equipment. So, dahil utang muna natin siya, ililista muna natin siya dun sa accounts payable. Okay, next, letter D. Paid rent for the month. So, nagbayad daw tayo ng renta. Ang asset ba ay nadagdagan o nabawasan? So, nabawasan. So, nabawasan yung cash dahil cash yung ipinambayad natin. So, yung liability naman ay walang effect dahil hindi tayo nangutang at nagbayad ng utang base sa transaction.
So, dahil meron tayong expense, rent expense, ibabawas natin yung 6,500 pesos. Okay? So, next naman natin, letter E, rendered catering services for cash. So, nag-render tayo ng services or nag-perform ng service at nagbayad ang customer. Ang halaga ay 25,000 pesos. Okay? Ang asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So, nadagdagan. Nadagdagan tayo ng cash, 25,000 pesos dahil iyon yung ibinayad ng customer. So, yung liability ba natin ay nadagdagan o nabawasan? Walang effect. Kasi hindi tayo nagbayad at hindi tayo nangutang. Okay? Owner's equity ay nadagdagan dahil meron tayong income. Okay? Ganun yan kapag nagre-render tayo ng service. Okay? Next natin, letter F. Bought supplies for cash, 1,500. So, nagbayad tayo para sa supplies na binili natin. Okay? So, dahil nagbayad tayo, mababawasan yung ating cash ng 1,500 pesos. Pero dahil namili tayo ng supplies, meron tayong tinatawag na supplies expense. Okay? Negative 1,500 para sa owner's equity account. Okay? Kapag walang given sa asset accounts na supplies, so ibig sabihin, kailangan mo siyang i-record as expense naman. Okay? Kasi pwede siyang supplies pwede rin namang supplies expense. Depende sa given. Pero dahil sa given dito ay wala, so ilalagay natin siya as, or iti-treat natin siya as expense. Okay tayo doon? Next naman natin sa letter G, bought insurance for the service vehicle for 1 year. 4,500. Yung asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So dahil tayo ay namili ng insurance, mababawasan yung ating cash. Pero, nadagdagan yung insurance natin ng 4,500 dahil hindi pa natin ito nagagamit. For 1 year kasi yung coverage ng insurance. So, yung liability natin ay walang effect dahil hindi tayo nangutang at hindi tayo nagbayad ng utang. Same as with sa owner's equity, walang investment, walang income, walang withdrawals at expense. So, balance pa tayo, no? So, letter H naman tayo. Receive and paid utilities bill, 6,040 pesos. So, natanggap natin yung bill and eventually binayaran natin siya. Okay, dahil nagbayad tayo, yung asset natin ay nabawasan at yung ipinambayad natin ay yung cash, 6,040 pesos. Yung liability natin ay hindi naapektuhan dahil hindi tayo nagbayad at hindi tayo nangutang. So, yung owner's equity naman natin ay nabawasan dahil meron tayong expense. So, yun yung utilities expense. So, balance pa tayo. Next naman, sa letter I, receive a bill from Manila Gas for gas and oil use for the month. So, ito naman yung kaibahan niya sa letter H. Sa letter I, nireceive lang yung bill, pero hindi muna binayaran. Okay, so paano kaya yun? Yung asset natin, walang effect sa kanya kasi hindi naman tayo nagbayad. 'Di ba? So, liability, meron tayong utang dahil hindi pa natin nababayaran yung gas and oil na nagamit natin. So, kailangan natin siyang ilista sa accounts payable under liability. So, dahil expense siya, gas and oil expense, ibabawas natin siya sa owner's equity. 6,080 pesos. Okay, nakuha ba? Next naman natin ay yung sa letter J. So, rendered catering services on account, 28,240. So, ito, nag-render naman tayo ng services, pero sabi, utang muna. Paano ko naman nalaman na utang muna ulit? On account. Okay, yung asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So, nadagdagan. Hindi nga lang ng cash, pero ng receivable. So, 28,240 pesos. Okay, kasi soon marireceive pa rin natin yung payment sa kanya. Kaya asset pa rin siya. Okay? So, liability, walang effect dahil hindi tayo nangutang at nagkautang. Owner's equity, nag-increase ng 28,240 kasi meron tayong income. Kahit hindi pa bayad, income pa rin yun. Okay? Next, letter K.
O, ito naman, nag-perform ng catering services pero nagbayad agad yung customer. So, very good naman si customer, di ba? So, yung asset natin ay nadagdagan o nabawasan. So, nadagdagan. Anong account ng asset ang nadagdagan? So, yung cash. Kasi cash yung ipinambayad ni customer. Di ba? So, yung liability natin, walang effect pa rin kasi hindi tayo nagbayad ng utang at ng utang base sa transaction. So, yung owner's equity ay nadagdagan dahil meron tayong income. Okay, next naman natin ay letter L. Paid salaries for part-time assistants. So, nagpasweldo tayo ng employee. So, yung asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So, ito ay nabawasan dahil cash yung ating ipinambayad. Yung liability, no effect dahil hindi tayo nagbayad ng utang at ng utang base sa transaction. So, sa owner's equity, ito naman ay nabawasan dahil meron tayong expense. So, yung expense na yun ay yung salaries expense. Next, last na natin, letter M. Siyempre, hindi pwedeng hindi mag-withdraw yung may-ari. Okay? So, 15,500 pesos. So, yung asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So, nabawasan. Ano yung account na nabawasan? Yung cash kasi cash yung winidraw ng may-ari. So, yung liability natin walang effect dahil hindi tayo ng utang at hindi tayo nagbayad ng utang. So, yung capital account natin ay mababawasan din dahil may withdrawals. Okay? So, makikita natin yung account balance per account. So, yung cash natin, pagkatapos ng lahat na nangyari sa letter A hanggang letter M, ang natitirang cash na lang ng business ng Pagyo Company ay 129,960 pesos. So, meron pa tayong pautang na hindi nasisingil, 28,240 pesos. So, meron pa tayong prepaid insurance, 4,500. Service vehicle, ganun pa rin yung amount niya, 200,000, same as with equipment, 30,500. So, at the end of the period din, meron pa tayong utang na 206,580. Laki, di ba? Tapos, yung capital natin ay 186,620. So, base sa ating basic accounting equation na assets is equal to liabilities plus owner's equity, inad ko yung lahat ng assets. So, ang lumabas ay 393,200. I-add din natin yung liabilities at owner's equity. So, ang lumabas din ay 393,200. So, naka-Excel lang ako kaya mabilis ko siyang na-compute. Pero ikaw, gagamit ka syempre ng calculator. Okay? So, balance tayo according to the basic accounting equation. Okay? So, kung gusto mo pang matuto ng ibang basic accounting tutorials, panoorin mo lang yung iba pa nating videos dito sa channel na ito. So, maraming salamat. Bye-bye!